Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Bilyonaryo News Channel. Ito ang caption. Remulla apologizes and takes full responsibility for the 3-week timeline to bring Saldico home. Sabi niya dito, it's my fault. Kasalanan ko. After setting a 3-week timeline to bring fugitive Saldico home, Interior Secretary John B. Crimolia tells Bilyonaryo News Channel he takes full responsibility for presuming Czech Republic holds the same process as the Philippines in deporting citizens. Yes, it was my fault. I presume that the process of the Czech Republic was the same as the Philippines. Una, personally, saludo ako dito kay DILG Secretary sa pag-apologize niya. It takes courage, it takes balls. Kung wala kang balls, yagba, mahirap yan yung mag-apology. Hindi katulad yung taga-palasyo. Ginagawa pa tayong otso-otso, tinuturuan tayo ng vocabulary, sarili nating wika. Ang nahuli, very general term yan. Pwedeng ibig sabihin na stop, na prevent, magkilos, hindi nakagalaw. Tama pa rin. Tama ang Pangulo. Hindi siya nag-fake news. Yung payag ng Pangulo na nahuli si Saldico noong April 16. Ganon, ayaw nilang aminin. Kaya, sige lang. Kaya lang ako, between the palace, example, the President or Auntie Claire, and Secretary Remulla, saludo ako kay DILG Secretary Remulla. Mabuhay po kayo. Lahat naman ng tao nagkakamali. Ang importante, aminin mo pag nagkamali ka, hindi yung ang dami pang rason. Ganon lang yun kasimple. Kailan magsasalita ang Pangulo? Bahala na ba si Auntie Claire? Tama na yon? Well, okay lang. Kung ayaw nang magpaliwanag Pangulo, hindi natin mapipilit. Gusto-gusto lang yung pagiging reporter. Nung nahuli, mabilis pa sa alas 4, kahit gabi. This oras ng gabi, nung i-post niya yun eh. Dahil accomplishment niya, para bang sinasabi niya, tingnan nyo, ginagawa namin ang trabaho namin. Napahuli natin doon sa Czech Republic. Kaya maghintay kayo. Nag-utos na ako ng ating mga opisyal sa gobyerno para ayusin, mapabalik kaagad. Ganon siya. Tapos may follow-up na video. Pagkasabi niya na hindi madali pagpa-uwi, parang ganon. We're still coordinating with Czech authorities. Inutusan ko ng Department of Justice, Foreign Affairs. Nandun na sila. Kaya I can assure you, my brethren, Filipino brethren, ladies and gentlemen, maiuwi natin si Saldico. Papanagutin natin siya dito. Maghintay lang kayo. Malapit na. Ano yung malapit na? Wala na. Born free na si Saldico. Saan na siya ngayon? I don't know. Ayusin ninyo yung inyong confidential and intelligence funds. Bilyones yan ha. Tapos bibiktimahin nyo ang taong bayan ng inyong fake news. Ano ba yan? Tapos sayang-sayang lang ang pera ng taong bayan na gastusan ng milyones ng delegation from the Philippines
para lang i-coordinate nasaan si Saldico, yung pala matagal nang nawala doon. Sabi ni Attorney Roque, April 17, dahil April 16 yung pag-report ng Pangulo na huli Saldico. April 17, wala na sa check authority si Saldico. Yan ang sabi ni Atty. Kasi si Saldico mismo ang nag-confirm sa akin na hindi siya na-aresto, hindi siya nahuli. Oh, pasalamat tayo kay Atty. Harry Roque dahil binuking niya ang fake news ng palasyo. Problema lang, Atty. Roque, kahapon, sinampahan siya ng kaso sa Bureau of sinampahan siya ng kaso. BIR ang nagsampa sa kanya tungkol ata sa, of course, taxes. Kaya lang, sabi na Atty. Roque, panggigipit ito. We will answer in the right forum. So, kung, di ba, may parusa ng fake news, pwedeng kasuhan. Ano yan yung fake news, Article 154 of the Revised Penal Code. Ang tawag dyan is false publication, false utterances. Yan, fake news. Kaya lang, matindi rin ito. Mahirap patunayan sa korte kasi hindi porke na nagbalita ka ng fake news, mapaparusahan ka na. Excuse me. Ang element sa batas, yung Revised Penal Code, Article 154, dapat yung pahayag, sample nagsalita ko, mali, fake news nga. Dapat yung pahayag ko, nagresulta ng kaguluhan sa bansa. Ayun. Nagsalita ko, nagkagulo, nagrayot, kung ano-anong nangyari, may nasaktan ba o nasawi, nagkagulo, naglaban-laban dahil sa aking fake news. Ayun. Makukulong ako. Kailan kung nagkamali lang, peke, wala namang gulong nangyari, hindi ka makukundik. Kasi hindi na-meet yung requirement ng batas. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni ang natagaan na mo gero. So, Sinya gihatag ninyo sa hinabang. so una ni ang iyang balay. Ayuwan. Muna ni ang itsura sa balay sa tagaan na mo gero. So, kung anagid kaayo ang iyang gero, karaan na gid kaayo. 2020 tulo ka tuig. Kita gid nato nga mga buslot-buslot na ang ilang atop. So, gipang sapaw-sapaw ra gid ang ilang gero. So, muna po ni ang ilang kahimtang, ang ilang mga kaldero na alang duha ka buk mga gagmay. Ug karon pila na ni ka tuig ang inyong balay nga inani na ang itsura sa inyong atop? Tulo ka tuig na. Turo na ka tuig. So, kuan dugay-dugay na gyud. Wa mi naka palit og atob kay tungod sa kalisod. Unsa ra day ang trabaho sa imong bana? Kuan. Mag-uuma. Kanang gapamugas lang mo og mga mais. Oh, So pila ka buok ang imong anak? isa pa. Isa pa, so ga-eskwela na. Dili pa. Dili pa. Ani pa nga tuig. So tungod sa kalisod, wala gid mo naka-afford og balit og gero. Oh. Salamat sa Ginoo nga kaning aning sin na inabangan na gid mi.
So salamat kaayo. Thank you.